Ito, Davao del Sur, nandito. Oh, Canada! Yan mga para. Punta tayo ng mga para STC dahil nandun nga si Mrs. no. Galing siyang school. Then mayroon siyang yun doon. Bibilhin. So puntahan natin. Para na rin makapaglakad-lakad ulit tayo mga para. Jacket lang tayo ng dalawang patong mga para dahil para hindi tayo lamigin no. Yung Makati ngayon lalamunan natin dahil siguro sa to lamig pero balot na balot tayo mga par dahil medyo mahangin lamig hangin. Tingnan talaga yung paligid mga par. Malamig. Kaya karamihan ng mga paro mga tao ay hindi lumalabas pag ganitong panahon dahil napakalamig. Masakit nga sa kamay lag no. Wala kang gloves. Hindi na ako nagdala ng gloves eh. Ayan o. Kapal na mga paro. Naipo na. Tama, ito yung nililinis o. Ayan mga par. Sobra na. Pero hindi pa naman to peak. Mas marami pang snow to mga par. Wala pa to no. Ayan kapal lang sa kabila Pero ang kalsada mga par malinis dahil merong nito, nilalagyan nila ng asin dito. Lakas ng hangin mga par. Kaya nagpapalamig talaga yun ang hangin. Kapdi sa kamay. Talaga mag-gloves na. Hindi na pwede walang gloves mga par. Ayan. Okay mga par, alam niyo ba yung balita yung bagong balita ngayon, yung Nova Scotia ay bigyan ko lang kayo ng mga par nung naghihigpit kasi mga par
So lahat ng mga tao dito sa Toronto, maraming umalis, no? Naghanap ng probinsya mga par. Isa yung Nova Scotia sa pinupuntahan talaga, no? Bukod pa sa ibang mga province, dahil mas mabilis nga ma-PR doon. Dahil doon sa Nova Scotia dati mga par, no, requirements ng Nova Scotia mga par, once ma-meet mo yun doon, pwede ka nang mag-apply ng PR, no? At may may mag-aasikaso na ng papeles mo, no? Doon na nila titingnan kung i-ano ba nila, i-approve or i-refuse nila yung application mo pa mga par, no? Doon na titingnan kung i-approve or i-refuse ba nila yung application mo mga par. So once na pa-kompleto mo yung requirements, ma-meet mo yung requirements nila, asikasuhin na yan nila, no? Titignan yan nila. So i-review na nila yung papeles mo na yan. Doon sa Nova Scotia dati. Pero ngayon mga par, parang hinaya na rin nila dito sa ibang mga province, no? Kaya dito sa Toronto, meron na silang EOI, Expression of Interest mga par, na kahit ma-meet mo yung requirements, no? Ano yan mga par, no? Ilalagay lang nila sa parang magiging profile, no? Ilalagay nila yung ano mo, no? Kung ma-meet mo siya, ilalagay siya sa, yan nga, parang magiging profile mga par. Kung alam nyo yung ano, no, proseso, siguro titingnan nila doon mga par, no, kung anong mga kailangan talaga nila doon sa probinsya na yon. Malamang yun yung ipa-priority nila mga par, no? Siyempre yun yung mga talagang mga kailangan, yun yung kukunin talaga nila. Mas malaki ang chance mo, no? So yun, mangyayari mga par, pag nakompleto mo yung requirements, ilalagay ka doon sa parang ano, yun nga, parang isang ano yan mga par, na nandun kayo lahat, no? Tsaka pipiliin, no? Wala na dati kasi, di ba? Once na makakompleto mo lang, ano na, i-assess na nila or titignan nila, i-review na nila para doon sa PR mo. So doon na nila anuhin para doon na nila ano yan, kung ma-refuse ba or i-approve nila, no? Pero ngayon lalagay ka muna doon sa parang ano nila mga par, o ano yung anuhin nila na nandun kayo lahat. Tapos yun, parang pipiliin, no? Kung pag napili ka, tsaka pa lang nila sikasuhin, i-review yung mga papeles mo, no? Parang gano'n ang nangyayari mga par. So paghihigpit na rin yun para doon sa Nova Scotia, no? Dahil siguro dinagsarin sila mga par ng maraming mga aplikante. Ayun mga par, mamadali ako umuwi dahil yun, sobrang lamig talaga ako. Yung ko ngayon, dati naman hindi ko masyadong naramdaman yung lamig, no? Pero ngayon talagang iba yung pakiramdam ko sa lamig. So, siguro tumatanda na tayo, no? So, malamig talaga, kaya doble-doble rin yung suot ko kanina. Hindi na lang ako mga par, no, nag-vlog kasi may bitbit ako. Saka kasama ko si Mrs. na nagmamadali rin kami kasi mahangin mga par. Ito talaga yung hangin ng mas lalong nagpapalamig pa. Ayan. Wala naman kaming masyadong ginawa doon sa Stacy mga par. Hindi na rin ako nag-videos dahil wala man namang nag-ikot-ikot lang naman kami, tingin-tingin kung ano-ano na lang, no? Kaya ayun lang mga par, no? At doon nga sa balita mga par, no, na nagigpit na ngayon Nova Scotia mga par, no? Pero dahil bukod pa nga doon sa mga par, nabalitaan ko din pala, no, na marami ding ano, no, na mga kababayan din natin na pumasok doon sa mga may mga factory kasi doon mga par, mga warehouse. Marami din tayong mga kababayan na nakapunta doon, no. Yung iba galing Taiwan, no. Yung iba galing Pilipinas, mga agency mga par. So tapos yung mga nandito pa, syempre, no, nandito na sa loob, lumilipat din doon. So talagang dumami sila mga par, no. Kaya siguro ginawa ng Nova Scotia yan para piliin na rin mga par, no, yung mga EPPR nila, no. Hindi na katulad dati na yun nga, maano ka agad pag nakompleto mo yung requirements. Ngayon parang pinipili nila mga par. Pero sa tingin ko nga dyan, yun na lang yung talagang importante or yung kailangan sa probinsya nila. Yun yung talagang madodraw, no, or mapipili dyan sa
sa kanilang Fair Pathway mga par. So, ayun, sa lahat ng mga nandyan sa Nova Scotia, no? Ewan ko kung may nanonood ba sa atin dyan. At, ayun, mag-comment kayo sa baba mga par kung talagang ano nang palagayin nyo dyan, ano? May balak mga par sa Nova Scotia, no? Kahit ako rin, nagtitingin-tingin din ako doon, no? Ayun, i-research nyo lang maigi mga par, no? Kung may chance pa kayo, no? At kung may chance naman mga par, bakit hindi, di ba? Pero yun nga, kailangan yung aralin muna talaga bago kayo lumipat doon. Dahil mayroong paghihigpit na sila. So kung kaya at mayroong pag-asa, no, lipat tayo mga par, no? Pero kung medyo tagilid, no, maghanap muna tayo ng ibang province mga par dahil maraming province naman, no, na pwedeng malipatan. So maraming salamat mga par sa lahat ng nakasuporta palagi sa atin sa Mumunting Vlog, daily vlogs natin mga par. Maraming salamat sa inyo. No, so siguro dito ko muna tatapusin ang aking vlog. To God be all the glory and we'll see you on the next one. Bye! Alright!